Hi guys, for today's video ay pag-uusapan natin yung nakita ko sa video. Kasi marites tayo, marami tayong sinuscroll na video sa social media. Nakita ko yung isang post sa FB ba yun? FB nga. Nakita ko yung isang post sa FB na may isang truck na natumba na ang laman ay puro bigas. So kadahilanan na ang mahal ng bigas sa Pilipinas, instead na tulungan ng mga tao yung driver para iayos yung truck niya, iayos yung bigas para safety, ang ginawa ng mga tao sa paligid ay kinukuha yung bigas. Kanya-kanya silang buhat, kinarga sa motor, tapos may nagsisitakbuhan pa, kukuha pa yung iba, tapos yung iba nakakarga na, nakaalis na, yung iba naman nakabuhat na dito, nakaalis na sila, basta kuha lang sila ng bigas. So, iyan guys, hindi natin masasabi na hindi kaya pabayarin yung driver nun, parang ganyan. So, para kasi sa akin, parang mas kawawa yung driver nun. Kasi, baka mamaya pabayarin siya nung may-ari. May-ari ng bigas. Kasi di ba siya yung driver, just natumba. Tapos, yung mga tao naman, instead na tulungan nila yung driver, kinuha nila yung mga bigas. So, naging parang mangnanakaw sila nung panahon na yon. Di ba kawawa? Kasi nga guys, mahal nga talaga yung bigas sa Pilipinas. Pero hindi naman kasalanan ng truck driver o ng mga ibang trabahante na nagtatrabaho sa bigasan. So, dapat sana intindihin din ng mga tao sa paligid na wag naman sana nilang pagsamantalahan kung merong mga ganyang bagay. Kasi kawawa yung driver na yun. Siguro baka mamaya ibawas sa kanya ng may-ari yung ilang halaga ng mga nanakaw na bigas. Diba? Kawawa naman. So makikita mo sa video, nagsitakbuhan silang lahat para kunin yung bigas, kukuha ng bigas. Di ba kawawa naman? Kawawa naman yung nagtatrabaho lang din yon, trabahante lang din yon. Tapos ninakawan natin, kawawa naman. Di ba? Although siguro iniisip na libre na to kasi natumba na. Di ba? Di pa tayo sa init sa labas, so pawisan tayo. So di ba baka iniisip siguro ng mga tao, okay na to, libre na to kasi natumba naman. Kunin na natin. Pero mali pa rin yun guys. Mali pa rin. Instead kasi na tulungan natin yung tao, inuuna pa natin bumuhat ng bugas, di ba? Alam naman natin, hindi naman tayo lang yung nahihirapan. Lahat naman tayo. Hindi ikaw lang, hindi ako lang. Lahat tayo nahihirapan about sa bilihin, especially sa bigas na kamahal-mahal. Pero hindi solusyon yun guys, na magpagsamantala tayo na porket may natumba dyan, may nadisgrasya dyan, hindi na natin tutulungan, ninanakawan pa natin. Di ba? Na parang double kill, ba? O sa Mobile Legend pa na triple kill. Una, nadisgrasya na siya. Pangalawa, hindi siya tinutulungan. Pangatlo, ninakawan pa siya. O di ba triple kill? Parang ganyan. So, ang hirap guys. Kasi, tuwang-tuwa yung mga tao sa video na kumuha ng bigas. Di ba? Tapos, sabi pa nung isa, narinig ko, sabi nung isa na, huwag kang mag-video, baka mag-viral tayo. Alam siguro nung lalaki, nung isang nagsasalita na, talagang pag nag-ano sila, magbabiral sila kasi nga ninakawan nila yung driver, yung truck. 'Di ba hindi kasalanan ng truck driver o nung nagtatrabaho sa bigasan, na ba't nagmahal yung bigas? Nagtatrabaho lang sila, trabahante lang sila doon. So wala silang obligasyon na panagutan kung bakit nagmahal yung bigas. Ang may panagutan diyan is yung mga supplier na nagtatago ng bigas, 'di ba? Kaya naging mahal yung presyo. So naalala niyo ba noon guys, yung nagmahal yung asukal? O di ba tinago din nila yung asukal para magmahal. Sa bandang huli, meron din pala, marami naman palang asukal, tinatago nila sa kanilang bodega. So ganyan kagahaman ng mga kapwa Pinoy natin guys. Masakit mang isipin, but mao na yung reality. Kung baga, yan yung reality sa atin sa Pilipinas. Ang sakit isipin, kapwa Pilipino natin yung nagdidiin sa atin sa hirap. Pansin nyo ba? Kadalasan, di ba mga Pinoy yung may-ari? Kung may Chinese man doon, may mga Pinoy din. Pero hindi kasi ang hirap i-balance or ang hirap i-solve yung problem na kapwa natin Pilipino yung naglulugmok sa atin sa kahirapan. So dati parang iniisip ko kasalanan ng mga politikong nangangako. Parang noon iniisip ko. Pero na-realize ko hindi pala, kasi sa dami ng tao sa mundo, hindi makakontrol lahat ng Pangulo. Di ba? Tulad yan, unti-unti sila nag-imbestiga bakit nagmahal yung bigas. Tapos yun, na-booking nila, nakatago pala sa mga bodega.
Kaya ito naman yung ibang mga tao sa Pilipinas, instead na magsikap sila kung paano sila makadiskarte sa buhay, na makabili sila ng bigas kahit nakamahal-mahal, ang ginagawa nila, pag merong tulad ng ganyan, example, na disgrasya na nga yung tao, sabi ko nga kanina, triple kill, na disgrasya na, tapos hindi pa tinulungan, ninakawan pa, o di ba? Tapos parang proud pa sila na nanguha sila ng bigas doon, parang proud pa sila na kinuha nila yung bigas doon sa taong na disgrasya, doon sa truck na nadisgrasya, sa truck na tumao. Parang wow. Parang proud pa sila na kinukuha nila yung bigas. Meron nang nakaalis, nakamotor, nakapasan-pasan na bigas. May paparating pang tumatakbo, kaya kukuha pa ng bigas. O, di ba? Hindi man lang inisip, paano kaya itong driver na to? Baka mamaya pabayarin siya. Di kaya ganito, ganyan. So, minsan lang talaga sa guys, minsan lang talaga yung mindset ng tao na pag merong hindi sa kanya, hindi niya kukunin. Di ba? Kasi naano ko rin noon yung time din yung sa video din yun, yung isang collector ng isang remittance ata yun, or lending, parang ganyan, isang collector, yung niya, yung bag niya, butas pala, nahulog yung mga perang nakolekta niya, tapos ang natira kunti na lang. So parang kahit pa paano nahulog yung pera, pero yung nakapulot mahirap din, parang tayo din, nahihirapan din siya sa buhay, pero binalik niya guys, di ba? Cash niya yun, pero binalik niya. Hindi niya ginastos, hindi niya pinagsamantala, wala, nahulog naman to, nakita ko na to, okay na to, wala na akong kasalanan dito. Binalik niya dun sa sa collector, kasi maiyak-iyak yung collector, kasi pabayarin siya nung kumpanya, or parang pasahod ata yun sa mga tauhan din na aabot ata ng 1 milyon mahigit. So, di ba, cash na yun, pero binalik pa nung nakapulot. Binalik. Di ba? So, may ganyan talagang mindset, na pag hindi sa kanila, hindi sa kanila. Tapos, yung nakita ko dun sa video, parang iniisip ko lang yung driver at saka yung panhinanti noon. Baka mamaya sila pabayarin ng may-ari. Kasi nga, ba't to natumba? Anong ginawa mo? Ba't anong klase pagdadrive ginawa mo? Tapos hinayaan mo pang hakutin nila. Hindi mo inawat. Alam mo naman, kadalasan sa mga mayayaman ngayon, hindi nakikinig ng explanation ng mahihirap. Hindi naman lahat. Pero kadalasan ganyan, mapagsamantala sila. 'Di ba? Kaya tayo din kasing mga Pilipino, dapat ang i-mindset natin, instead na mamroblema tayo kung gaano kamahal yung bilihin sa Pilipinas, isipin din natin kung paano tayo makadiskarte na makakabili tayo niyan, di ba? Yung sipag-sipag din, tapos bawas-bawas sa bisyo. Kasi naano ko lang talaga, iwan ko kung ako lang, pero siguro lahat tayo, napapansin nyo ba guys, yung tao, pag bisyoso ka din, naisip nyo ba, pag sinabi, anong ulam nyo? Sasabihin, wala kaming ulam, tuyo lang o sardinas lang. Di ba? Magkano yung sardinas? Pinakamura ay 17 pesos. May 20 plus, ganyan. Pero makikita mo, patay sindi ng sigarilyo. O magkano isang kaha ng sigarilyo? Diyos ko, nasa 60, 80, nasa 100 mahigit yung iba. So nakakabili sila ng pangbisyo, pero wala silang mabiling ulam. So ganyan yung mindset ng Pinoy. Di ba? Kasi dapat, alam natin na mahal na talaga, huwag na tayong magtanga-tangahan, huwag na tayong mag-upo-upuan lang, huwag tayong mag-stick lang sa isang pagkakitaan. Kung pwedeng meron pang gawin tayong extra, go! Para makabili tayo sa kamahal-mahal na bigas. Kasi kung patuloy tayong manisi sa gobyerno, tapos mangnakaw at manamantala doon sa mga nadisgrasyang truck na magde-deliver ng bigas, wala yun. Hindi pa rin tayo uunlad. Kaya sikapin natin yung mindset natin na paano tayo makadiskarte para mabili natin yung bilihin kasi kamahal-mahal na. Hindi tayo magma-mindset lang na sisi natin lahat sa gobyerno. O di kaya magtanga-tangahan ka na lang. Magsikap ka kasi lahat naman tayo nahihirapan. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat tayo nahihirapan. Kaya dapat yung mindset natin is diskarte. Paano tayo kikita? Paano natin mabili yung mga bagay na gustong bilhin natin? At higit sa lahat, paano tayo kakain sa loob ng isang araw? Kasi kamahal-mahal na ng bilihin. Bigas ngayon, magkano na 1 kilo? Nasa 50 mahigit na, may 60. Yung 50 mahigit, hindi pa yun masarap. Diyos ko, parang yung durog-durog na paalay. Yun. Tapos, doon ka doon sa medyo maganda-gandang bigas, sa 60 plus na. O, diba? Yun ang diskartehan natin, guys. Yun ang i-mindset natin. Paano natin yun mabili sa loob ng isang araw?
paano tayo makakabili nun na kakainin natin sa loob ng isang araw. Hindi yung didiskarte tayo, mindset natin, nag-aabang tayo ng madisgrasya na truck dyan na may lamang bigas na sububuhati natin. Hindi pa natin tutulungan yung driver, tapos nakawan pa natin. Hindi natin alam kung mamaya masisi yun ng may-ari, di ba? Hindi natin alam kung kakasurvive ba siya sa ganong, may stress ka nun kasi nanakaw lahat yung mga karga mo di ba? Tapos, makikita mo pa kadami-dami nila. Buti kung 10 sako lang yung nanakaw nun. May paparating pa. Nagtatawag pa yung iba. Diba? Buti nga medyo sa liblib-liblib na lugar yun na, natumba. Kung natumba pa yun sa madami talagang bahay, nako. Baga, splash! Ang bilis siguro talaga nun ng nakawa ng bigas na yun. Yung buhatan ng bigas. So, kawawa din. Kasi trabahante lang yun. So, yun lang guys. So, for today's video, diskarte tayo guys. Huwag tayong umasa lang na kailan ibababa ng gobyerno yung presyo ng bilihin. Kasi kung hihintayin natin yun, kailan pa yun? Kailan pa tayo kakain? O, di ba? Kailan nyo papakainin yung pamilya nyo? Kung hintayin nyo pang bumaba yung bigas. O, di ba? Sabi naman ng iba, wag muna kayong mag-asawa kasi mahal yung bigas. Ay, nako. Paano kung 40 ka na ngayon? Tapos, di talaga bababa yung bigas 10 years o 20 years from now. Adi 60 ka na, hindi ka pa nag-asawa kasi mahal yung bigas. Ay, nako, loko-loko. Yung mindset natin guys, ibahin na natin. Instead mamroblema tayo sa mahal na bilihin, ang mindset natin, i-change na natin. Mamroblema tayo kung ano yung gagawin nating paraan para mabili natin yan. Hindi problemahin natin kailan bumaba. Kasi ang hirap, hindi natin alam kung bukas, sunod na bukas, o 5 years, 10 years from now, wala tayong magawa Yun na yan So, alam mo, hindi ka kakain. O, diba? So, mindset mo na lang, sipag ka, tsaga-tsaga. Tapos, diskarte. Yun ang mindset. Tapos, iwas-iwas sa bisyo. Bawas-bawas. Kung dati yung yosi mo, isang kaha, isang gano'n na yosi, bawasan mo na. Kahit 2 stick na lang isang araw. Di ba, mahal-mahal lang yosi. Tapos, bigas ay reklamo ka. Sa bisyo mo, di ka nagreklamo sa presyo. O, di ba? Yan ang mindset ng Pinoy. May mahirap. Kaya dapat baguhin natin yan, guys. For today's video tayo. Yan, di ba? Yan ang anuhin natin. Baguhin natin yung mindset natin. Bawas sa presyo, dagdag diskarte, ibawas mo yung besyo mo, tapos bawasan mo, tapos dagdagan mo yung diskarte mo. Yan, sipag-sipag lang tayo kasi kung puro tayo reklamo niyan sa gobyerno, walang mayayari sa atin. Hindi tayo mapapakain lahat ng gobyerno, dami-dami natin Di ba? Hindi tayo lahat mapapakain ng gobyerno, kaya magsipag tayo para mapakain natin yung sarili natin at saka yung pamilya natin. Ayan, yun lang guys for today's video kasi medyo maingay na tayo.